Punot dulo talaga yung impeachment ni VP Sara, no? Lahat 'yan konektado doon, no? Makikita mo na yung mga senador na sa tingin nila ay boboto for impeachment, wala, hindi nadedemanda. Etong si Senator Joel Villanueva, dati hinog na yung kaso, ngayon hindi daw nahinog. Disagree daw yung ombudsman sa finding at recommendation ng DOJ, kaya magpre-preliminary investigation para hindi naman halata na, na wala na siyang kaso. Alam mo naman yung PI, magtatagal yan. No? So, panloloko talaga eh. No, panloloko. Nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong hapong ito si Attorney Ariel Inton, Legal Counsel po yan ng United Peoples Against Corruption. Attorney, good afternoon po sa inyo. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang tanghali sa inyo. Magandang tanghali sa ating mga taga-subaybay. Opo. Attorney, kamusta at kayo ho ba ay ano ho ba yung reaksyon po ninyo hinggil nga dito sa sinasagawang rally po dyan sa may EDSA People Power Monument? Kasalian na nandito po tayo sa EDSA, no? Medyo lumayo lamang tayo ng kaunti para medyo magkarinigan tayo. Peaceful naman po. At ganda naman po yun na pinalabasan nito. Yung mga hinaing po ng mga dumalo, mga nakipagpisa, ay malinaw na yung hustisya, hindi pwedeng hustisya sa ilan lamang, selective. At ginagamit natin itong mga ahensya, yung mga prosecutorial officers natin sa pamumulitika, no? Pagpapakulong sa mga kalaban ng administrasyon at hindi doon natapos eh. Pagpapalaya o yung pagpapansala doon sa mga sinangkot noon pa. At hanggang ngayon dapat naman ay mademanda pero hindi nangyayari. Opo. Gaano ho karaming mga dumalo ngayon? Mga kasama po ninyo ngayon, Attorney, na nakikiisa po ngayon dyan sa malawakang rally? Well, tama naman po yun hindi natin mabilang sa at we are relying sa mga figure na lumalabas sa media, close to 10,000, no? At dumadami pa. Opo. Dito sa kanilang panawagan, kaugnay nga doon sa itong rally na ito bilang suporta nga kay Senator Marcoleta. Attorney, kayo rin ho ba'y naniniwala na may kinalaman din yung impeachment ni Vice President Sara Duterte kaya nais na ipakulong at ipatanggal doon sa Senado si Senador Marcoleta? Punot dulo talaga yung impeachment ni VP Sara, no? Lahat 'yan konektado doon, no? Makikita mo na yung mga senador na sa tingin nila ay boboto for impeachment, wala, hindi nadedemanda. Etong si Senator Joel Villanueva, dati hinog na yung kaso, ngayon hindi daw nahinog. Disagree daw yung ombudsman sa finding at recommendation ng DOJ, kaya magpre-preliminary investigation para hindi naman halata na, na wala na siyang kaso. Alam mo naman yung PI, magtatagal yan. No? So, panloloko talaga eh. No, panloloko na kunyari walang deal. Pero alam naman ng taong bayan yan. Opo. Attorney, dako tayo doon sa... Kayo, para sa kaalaman natin mga kababayan, kayo yung nagsampa ng kaso laban kay dating Speaker Martin Romualdez doon sa Quezon City... Ako po, isang civil case. Yes. Civil case po yun laban kay Romualdez ko, Congressman Vargas na sa Quezon City to, at ilang pang mga opisyal ng DPWH. No? Ang kaso kasi noon, mabutit na itanong mo, may mga misconception eh. Yung kaso po ay hindi criminal case, isang civil case for damages. Kung saan ang pinaghuhugutan po nito ay sino ang magko-compensate sa mga nasalanta ng baha, nawalan ng bahay, nawalan ng sasakyan, hindi nakapasok sa trabaho, nagkasakit. These are compensatory damages na dapat, ika nga, may managot.
Pero ang gobyerno hindi naman sinasasagutin yan eh. So, nagsampa ng civil case ng 1 billion pesos. Ngayon, etong kasong to, December po namin sinampa. Marami nag-runong-runuhan. Bakit daw hindi namin alam na magbabayad ng docket fee? Eh, sa tagal po naming abogado, alam po namin yon. At kaya nga po, at para maituwid tong misconception, yung po sinasabi nilang dismissal is not based on the merits. Yun, dinismiss nung RTC Quezon City na dahil hindi kami nakabayad ng docket fee, it's just half-truth. The whole truth is, may final po kaming motion to allow itong mga United Peoples Against Corruption members na isampa at ilitigate tong kaso as pauper litigants. PAU-PER litigants. Pauper, mga wala ngang kakayahan na magbayad ng docket fee. Yun ang sinampa. Yun po ang dinay ng husgado. Ang sabi ng court, hindi siya naniniwala na kailangan maging pauper litigants sila. Kaya may orders siya. Within 3 days, magbayad kami ng 20 million pesos, no, na docket fee. No? Eh, saan naman kukuha ng mga taon to? Kaya ang ginawa namin, isinampa namin sa Court of Appeals yung kaso questioning the order of the judge na pag-deny dun sa motion namin na mag-litigate sila as pauper litigants. Ngayon, nung nakasampa na sa Court of Appeals, naglabas naman to ng desisyon na dinidismiss niya. Eh, ano dinismiss mo? Eh, wala pa ang kaso dahil hindi nga nakapagbayad ng docket fee. Di ba? Eh ngayon, itong mga defendants, akala nila lusot na sila. Wala po. Hindi pa nga nag-umpisa yung trial eh. Wala po sinabing husgado na wala silang sala. Wala sinabing husgado na wala na silang pananagutan. In fact, no, pagka assuming may mag-donate ng 20M at yon ay binayad namin para sa docket fee, di, ando na yung kaso ulit. Di ba? Oo, kaya hindi po totoo yun. Wala pong dismissal is on merits. Wala po yun. Walang ganon, no? Yung mga dinimanda namin, hindi po sila nilinis ng husgado, hindi sila pinawalan sala ng husgado. Ang tanging sinabi lang ng husgado ay, bayad kayong docket fee, pero hindi ka nakabayad. O sige, dismiss ko muna to. Ganun lang. Opo. Pero ang laki nung halaga ng docket fee na yun, attorney, 20 million pesos. Kaya ho ba yan ng grupo ninyo? Kasi 1 billion po hinihingi ng mga kliyente natin na pagtitinan mo, barya lamang sa pinagnanakaw nila, no, na trillion pesos. So, yung 1 billion na yun, paghatian ng 1,000 tao, no, na nire-represent sa isang class suit ng United Peoples Against Corruption. No? Yung kaso nasa Court of Appeals na, kaya yung mga nagsasabing wala na silang kaso, abay kasinungalingan sinasabi nyo. Pumunta kayo sa Court of Appeals, bibigay ko yung case number, andun yung kaso. In fact, may bagong order yung Court of Appeals na pinagsasubmit kami ng ibang mga requirements. Opo. At kasama na po sa requirements yung pagbabayad po ng 20 million pesos. Ito'y naibayad na po? Hindi po yan. Okay. As sinabi ng Court of Appeals, ay yung mga requirements ng mga address ng mga tao, yung mga ganon, yung commission ng notaryo publiko, mga ganon na mga hinihingi ng Court of Appeals sa amin. Pero yung pagbabayad ng docket fee, wala pa po yun. Kasi yun nga po ang demanda namin na ma-exempt yung mga tao at mga kliyente namin sa pagbabayad ng 20 million na docket fee. Opo, opo. So, anong... At yun ay nasa batas po yan, ha? Yes, oo. Nasa rules of court yan. Yan po ay isang remedy, no? Because every person should have access to the courts.
hindi pwede na dahil mahirap ka, hindi ka na makakapagdemanda. Exemptions po At yun. yun nga po Exemption, yun, oo. Para po sa mga yun nga mahirap. yung sinasabi namin na may grave abuse of discretion, yun RTC judge, with all due respect sa kanya. Opo. So, bukod po sa Court of Appeals, may balak po ba kayong magsampa din po ng criminal case against doon po sa mga respondents po Yung ninyo? yung pong mga criminal case, di ba dati, no? Last year, sinasabi ni President BBM, no? Malapit na, makukulong na yung mga yan. Ba? So, yung criminal case should be filed by the prosecutorial arm of the government. Ombudsman, DOJ, sila dapat mag-file. Ang problema, ang pinailan nila hindi yung mga sangkot eh. Kung ang sinampa nila ay yung mga nag-iimbestiga against dun sa mga dapat sampahan. So, Opo. yan ang nangyari. Katulad nila Senator Marcoleta. So, kung sino yung mga testig na mga nag-iimbestiga, yun ang sinasampahan. Kaya wala pong hustisyang mararating po dito Opo. sa panunungkulan ni BBM. Oo. So, maaari ho pala, attorney, na pagsabayin na civil case at saka criminal case. Wala po kasi yung civil case po namin based sa civil code. Based sa yung every person in the exercise of in the performance of its duties should perform it with justice, good faith. Yung bang ginawa nilang pagnanakaw is with justice, are they in good faith in the performance of their duties? Yan ang demanda namin. Opo. Oo. Kasi baka sa panig ng ombudsman, baka nakikita po nila na may pending case pa, civil case ang mga respondents po ninyo. Kaya hindi pa sila criminal case. Hindi po nila pwedeng i-cite yun na may pending case. Because the civil case is not based on the alleged criminal action, kundi alleged po dun sa kanilang gross negligence, dun sa kanilang panunungkulan. Dun sa hindi po connected dun sa criminal act nila. Opo. Kaya hindi pwedeng i-cite yun. Unless wala na silang magawang tama, yun ang gawin nila, which hindi naman pwedeng mangyari. Oo, kasi may mga nagsasabi, baka daw ma-technical na naman dahil forum shopping daw. May kaso na dito sa Wala. Hindi RTC. po, kasi hindi po, wala pong forum shopping doon kasi ang dapat gawin nila, mag-file sila ng criminal case. Yung sa amin ay civil case. At yung sa amin, nakasentro lang sa isang distrito ng Quezon City. So yung mga nagsasabi ng forum shopping, hindi ho totoo yun. Opo. Wala pong forum shopping doon. Kung sa inyo pong pananaw, para po sa inyo, yung mga ebidensya laban po doon sa mga respondents tulad po nitong sinampahan po ninyo ng kaso kay dating Speaker Martin Romualdez, Zaltico at Congressman Vargas, hinug po yung ebidensya po laban po sa kanila para po sa inyo? Opo. Kasi po yung evidence, yung bigat ng ebidensya sa amin sa civil case, hindi yung katulad sa criminal case na reasonable certainty of conviction. Sa amin, sa civil case, kailangan ma-prove namin na sila, in the exercise of their duties as public officials, hindi nila ginampanan ng maayos yung kanilang trabaho, kaya nagkaroon ng pagbaha na dito sa Quezon City, at yung pagbahang yon ay nagdulot ng mga damage sa mga tao. Yun po ang demanda. Pero paano sa criminal case? Sa criminal case, iba yung nila, yung mga elements ng criminal act nila, like filing of plunder, yon, or graft and corruption,
Iba yung elements nun. Opo. Pero yung mga ebidensya po, laban po sa kanila, sa tingin po ninyo, hinog po yun? I mean, sapat na ho ba para sila kasuhan o abaga Well, maging criminally liable? ang sinasabi ng ombudsman, eh, wala tayong marinig sa kanila na nagsampa na sila ng kaso katulad ni PM Vargas. Wala naman tayo na marinig doon. Mm-mm. Kaya wala tayong masabi kung may ebidensya silang hawak. Pero sa amin, bago natin sinampa to, marami po tayong testigo. Opo. Marami po tayong ebidensya doon sa sinasabi natin. Mm-mm. At sa amin palagay, no, sapat na to prove their civil liability na maaring itong civil liability ay ma-prove namin para sa ganon, yung damage sa mga tao ay ma-compensate. Opo. Pero attorney, 1 bilyong piso lang, I mean, may mga nagtatanong, bakit ang liit lang ata? Yung 1 billion. Opo, laban po doon sa respondents po ninyo. Yun po ang aming sabi nating assessment dun sa dami ng mga naapektuhan, saka yung mga nangyaring mga damage sa kanila. Opo. It's a ballpark figure, so to speak. Kung tinaas pa namin to, baka pinagbayad na kami ng kakagpi ng mga 50 million pesos. Oo nga, oo. Pero attorney, itong pagbasura ng QC on RTC doon sa kaso nga, itong civil case ni Dati Speaker Martin Romualdez at iba pa, nakikita ho ba ninyong magkakaroon ng delay sa desisyon ng kasong ito? Well, magkakaroon ng delay dahil nasa Court of Appeals. Ang pinaglalaban namin na ma-exempt yung mga nagdemanda from paying the docket fees para tumuloy yung kaso. So nasa Court of Appeals yun na issue yun. Opo. Kaya talagang magkakaroon ng delay. Opo. Pero we can wait. Oo. Wala naman kaming pambayad ng 20 million eh. Attorney, So pero... maghihintay talaga kami. Mm-mm. Oh. So ibig sabihin... Eto, pinag-aralan namin to. Alam na namin na maaring mangyari to. Pinaghandaan namin to. Kaya nga naka-file kami kaagad-agad sa Court of Appeals. Mm-mm. Dahil bago namin i-final yung kaso, alam na namin maaring puntahan. No? Pinaghandaan namin to. Yun nga lang, etong sila Vargas naglabas ng statement based on the decision na niligaw yung tao. Kasi 4 months ago pa yung decision na yun eh. 4 months ago. At hindi nila binanggit sa kanilang mga sinasabi na meron ng kaming final sa Court of Appeals. Opo, opo. At dito ba sa inyo pong kaso, so ibig sabihin nito ay hindi po ma-freeze yung assets ng mga respondents po ninyo? Yan yung mga balak namin once mapayagan kami na mag-litigate as proper litigants. Kaya importante yon. Yun ang first step na malusutan namin. Kung wala yon, hindi uusad yung kaso as what we plan to do. Opo. Sabi po ni Senator Erwin Tulfo, ay dapat mag-move on na daw tayo. At doon nga sa Brave 18, yung flood control at tutukan. At ilan nga sa mga kongresista nagsasabi mag-focus na tayo sa impeachment. Attorney, ano masasabi po ninyo? Sila yun. Sila lang yung nagsasabi nun. Dahil pagka natutukan yung mga flood control scam, sila matututukan. Kaya gusto nila doon sa impeachment nila i-focus dahil doon sila yung naglilitis. Sila yung magde-decide. Kaya yun ang gusto nila. Opo. Siguro, attorney, yung huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan nanonood po at nakikinig sa mga oras po ito sa inyo. Well, tuloy lamang po tayo sa ating pong mga pinaglalaban. No? Hindi naman pwedeng power will
will be will win against the truth. Hindi pwede 'yon. Yung katotohanan dapat manalig over sa kapangyarihan, lalo na yung kapangyarihan na hiram naman sa taong bayan. Alright. Maraming salamat po, Attorney, at magandang hapon po sa inyo.